Grace prevails over our failures. At tayo po ay nandito na sa chapter 20 ng Book of Genesis. Alam nyo, nung isang araw pa ako, binabasa ko to, inuulit-ulit ko po, no? Binasa po itong chapter 20. And you know what? Sabi ko, Lord, napakalaki talaga at napakadakila talaga ang biyaya mo. Sapagkat sa kabila po ng aming pong paulit-ulit na pagkakamali, minsan kahit gaano po talaga karanasan natin, minsan dumarating pa rin sa atin yung takot. At lahat tayo ay po pwedeng mangyari, yung katulad po ni Abraham dito po sa chapter 20, no? Pero ang biyaya ay laging naroroon para tayo po ay i-rescue. Ang biyaya ay laging naroroon para tayo po ay itama sa mga pagkakamali natin. Ang biyaya ay laging naroroon upang tayo po ay i-remind, no, kung sino po tayo. So dito po sa chapter 20 ay nagpagala-gala ulit si Abraham dahil siyempre meron po siyang mga pastulan, meron po siyang mga kawan, at may mga time na siguro walang makain doon yung mga kawan po niya hanggang nakarating po sa Gerar, no? At sa Gerar na yan ay meron pong hari, si Abimelech. At dito naulit naulit na naman po yung nangyari po noong bago pa lamang siya sa Kanaan, na napunta po siya sa Egypt. Actually, it was 25 years later, naulit na naman yung pong pagsisinungaling niya at pagbibigay niya ng kanyang asawa sa hari, no? At ako rin naman ay namamangha sa kagandahan ni Sarah sapagkat 89 years old na po siya dito sa part na to. Pero pinagkakainteresan pa rin ng hari. Alam niyo ba na ang mga hari ay pawang mga magaganda lang ang kanila pong kinukuhang asawa? Pero ito pong si Sarah, 89 years old, ay pinagkainteresan pa rin na kuning asawa, no? Sinabi po ni Abraham na kapatid po niya. Hello po, kaway sa mga 89 years old yan na katulad ni Sarah na pinagkakainteresan pa rin ng hari. Ngayon, sa kabila ng paulit-ulit na kabiguan at kawalan ng pananampalataya ng tao, ang tapat at nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ang nag-iingat sa kanyang mga pangako at siya rin ang nagliligtas sa atin. Alam natin na mayroong pangako ang Diyos sa buhay po ni Abraham. Pero alam niyo ba na ang nag-iingat ng pangako na yan ay hindi po si Abraham, kundi ang Diyos. Tinitiyak ng Diyos na ang kanyang pangako ay mangyarit maganap sa sino mang kanyang pinangakuan. Kaya muli kapatid, kung meron kang pinanghahawakang pangako ng Diyos ngayon, tingnan po natin ang buhay ni Abraham. Nagkaroon po siya ng paulit-ulit na pagkakamali. Actually, pangatlo na to no? Una, yung sa Egypt, no? Binigay niya ang asawa niya. Nagsinungaling. Pangalawa, pinangunahan nila ang Diyos, no? At gusto nilang matupad ang pangako ng Panginoon na magkaroon ng anak sa pamamagitan po ni Agar sa isang alipin. Which is, excuse me, hindi yun ang kaparaanan ng Panginoon. Lumakad sila sa sarili lang paraan. Pangalawang pagkakamali. And then ito na naman, no? Nangyari na naman. Kaya mga kapatid, ang maasahan lang natin talaga ay ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating perpektong sa pagsunod, kundi sa kanyang walang hanggang biyaya na natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, glory to God. Thank you, Lord, for your faithfulness. Sabihin ka natin, thank you, Lord, for your faithfulness. Amen. It is God's faithfulness. God faithfully preserves the integrity of His redemptive promise and protects His flawed people through sovereign grace. Even when their faith wavers,
and they slip into old sinful patterns. Nananatiling tapat ang Diyos sa kabila ng pagkakamali. Now, hindi tayo tinutulak ng mensaheng ito para magkamali o gumawa ng katulad ni Abraham now. Ang gusto kong ipakita sa inyo dito ay yung pong katapatan ng Diyos, the prevailing grace of God sa kabila ng failures, mistake na nagagawa po ni Abraham. Ang Genesis chapter 20 ay nagpapakita ng isang parang nakakadismayang tagpo, no? Actually, intended pa talagang nakasulat dito sa Bible, ha? Hindi ko alam kung kayo si Abraham, tapos may susulat ang talaan ng iyong pagkakamali sa Biblia na binabasa ng lahat. Hindi lang binabasa ng lahat ng buong mundo, kundi sa lahat ng henerasyon, nandiyan siya na nakatala ang buhay mo. Itong si Abraham, hindi lang naman yung kanya pong mabuting ginawa ang nakatala dyan, ano? At yung mga pagkakamali, winidhold o tinago ng Diyos. No, inilagay lahat dyan para makita po natin, hindi yung pagkakamali ni Abraham, kundi makita natin yung dakilang biyaya ng Diyos sa kabila ng pagkakamali ng mga taong tinawag ng Diyos. Kaya kung meron kang pagkakamali, maling desisyon katulad ni Abraham, mga kapatid. Hallelujah. No, God's grace is more than enough. No, hindi ibig sabihin na, may biyaya naman ng Panginoon, kaya gawin ko ito. Of course not. That's not the thinking of a new created being. Our thinking as a new creation is, we always recognize the goodness of God. Kaya nga po tayo po'y nag-atuturo ng araw-araw na biyaya, pag-ibig, pabor ng Diyos sa atin, para ang ating pong isipan ay may divert doon sa trono ng Diyos. At hindi po tayo ma-uplift o ma-ignite na gumawa ng kamaliang katulad ng nangyaring ginawa ng mga ni Abraham. But if ever man, magkamali po tayo, kapatid, God's grace is more than enough. So, dito, muling nanganib ang pamilya ni Abraham dahil sa kanyang takot at pagsisinungaling kay Abimelech tungkol kay Sarah. Minsan madaling isipin na kapag tayo ay nabigo, iniiwan tayo ng Diyos. Diba? Ganun po yung ating pong nasa isip noon. At minsan naririnig pa natin sa pulpito, iniwan ka ng Diyos. Kaya nga dahil iniwan ka na ng Diyos, ikabud, kasi may mga ganun ikabud, iniwan ka na ng Diyos. Hanggang ngayon, nakakarinig pa tayo ng mga mensaheng ganyan. Ngayong iba naman, iniiwan nila yung pastor nila. Iniiwan nila yung mga kasama nila sa church. Naghahanap sila ng bagong mga kasama. O kaya, parang sila lang yung tama. No? Mga kapatid, hindi nang iiwan ang Diyos. Tapat ang Diyos at hindi kanya iiwanan. Dito po sa kwento ng chapter 20. No? Okay. Ang chapter na ito ay hindi kwento ng katapatan ni Abraham, kundi kwento ng katapatan ng biyaya ng Diyos na nag-iingat sa kanyang mga anak. Kahit hindi sila karapat-dapat. So, ilagay natin yung sarili natin kay Abraham. Ito po'y kwento hindi sa ating katapatan sa Diyos, kundi ito po'y kwento ng katapatan ng Diyos sa buhay natin sa kabila ng napakarami nating pagkukulang. Kasi ang dami nating pagkukulang. Still, God is faithful to you. And God loves you. At ito po, tinitiyak ng Diyos na ang kanyang pangako ay mangyari pa rin sa buhay mo. So, dito po sa verse 1 and 2, no? For the second time, nagsinungaling ulit si Abraham tungkol kay Sarah. At alam niyo kung ano pong dahilan? Dahil sa takot. Because of fear kay Abimelech. Kasi ang inisip niya kaagad, walang takot sa Diyos yung hari na to. Makita niyo yung asawa ko, maganda, kukunin niya, kaysa yung aagawin niya at makikipaglaban, o kaya papatayin ako at mga kasama ko para
kunin niya, sabihin ko na lang na kapatid at regalo ko na lang sa kanya. Could you imagine? Tapos pumapayag naman si Sarah, no? Ito pa matindi. Doon po sa verse 17, or I think 18, no? O chapter 18 pala. Sinabi doon na manganganak si Sarah by next year. Sa susunod na taon, sabi po ng angel. So, ibig sabihin, yung pong pangako ng Diyos, matutupad na. Pagkatapos ngayon ibinibigay niya kay Abimelech. Pagtitingnan mo nga naman, ano? Kaya lang, hindi nga po yung kwento ng pagkakamali ni Abraham ang gusto nating tumbukin dito, kundi nandoon po yung kahit na itinuring si Abraham na ama ng pananampalataya, bumabalik at bumabagsak pa rin sa mga nakagawi ang pagkakasala. No? So, ibig sabihin, lahat tayo ay prone sa ganyan. Pwedeng tayo po ay minsan nangyari na nung nakaraan, nauulit pa. Pero kapatid, kung mangyari man, huwag kang madismaya, huwag kang alis sa biyaya ng Diyos. Bumalik ka. It is the grace of the Lord that restores you. Hindi binawi ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham dahil sa kanyang kabiguan. Nakita niyo dito yung grace ni Lord. Ang biyaya ay para sa mga taong hindi perpekto. Pakisulat nga po ninyo dyan. Ang biyaya ay para sa mga taong hindi perpekto. Kaya nga, minsan di na tayo tapat pero nanatiling tapat ang Diyos sa atin. Bakit siya nanatiling tapat sa atin? Dahil sa kanyang pangako. Hindi kasi pwedeng talikuran ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang salita. Kasi kapag talikuran ng Diyos ang kanyang salita, tinalikuran niya ang kanyang sarili. 2 Timothy chapter 2 verse 13 says, diba? Kung tayo ay hindi na tapat, tapat pa rin ang Diyos. Nananatiling tapat ang Diyos. Sapagat hindi niya maaring ikaila ang kanyang sarili. If we are faithless, God remains faithful. Sabi dito sa Psalms 121 verse 7, the Lord will protect you from all evil. He will keep your life. The Lord will guard your going out and your coming in everything that you do from this time forth and forever. Wow! Glory to God. At ito po'y nangyari kay Abraham. God's protection was upon Abraham and even Sarah. Sa ikapapahamak, sana magkapahamak ang mangyari sa kanila. He will keep your life. The Lord will keep our life. Kaya, you are covered by God's grace. The sovereign grace of the Lord will continually to pursue you, protect you, spare you, my friend. Ang ganda yung pagkasabi sa verse 8, no? Psalms 121. The Lord will guard your going out and your coming in from this time forth and forever. So, the moment that you are in Christ, you are protected. I love it. Oh, you are shielded with the power, the anointing, the ability of God. And if God is your protection, no one can harm you. Now, hindi lamang po yung atake ng kaaway ang pinoprotektahan tayo ng Panginoon, kundi maging po sa mga mali nating desisyon, the Lord is protecting us. Oh, I love it. Kaya mga kapatid, excuse me, always look on the grace of God.
Actually, ito po'y kwento ng pagkakamali. Itong chapter 20 ay kwento talaga ng pagkakamali ni Abraham. Pero gusto ko po talaga makita natin ang biyaya ng Diyos dito. And even the intervention ng Panginoon. No, doon sa verse 3 hanggang 7 ng Genesis 20, bago pa man makagawa ng kasalanan si Abimelech. Kasi kapag sinipingan na itong si Sarah, makukontamina yung pangako ng Diyos. Katatapos dumating yung angel na nagsabi next year, magkakaanak na kayo. Baka sabihin pa, yung anak na yan, hindi galing kay Abraham. So, ibig sabihin, makontamina po yung pangako ng Panginoon. Alam po ninyo, nakialam ang Diyos. Nangusap ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng panaginip. Iningatan ng Diyos si Sarah, hindi dahil naging matuwid si Abraham, kundi dahil sa kanyang sariling biyaya at katapatan sa kanyang tipan. May covenant ang Diyos eh. Ang Diyos ang pumigil at pumipigil sa atin sa mga panganib na madalas ay tayo rin ang may gawa, mga kapatid. Kaya salamat sa Lord na tayo po ay ini-spare, pinipreserve, iniingatan ng Diyos. Kahit sa mga mali nating desisyon minsan. Kaya, napakadakila ang biyayang ito ng Diyos. Kasi sa totoo lang, kung hindi tayo mahal ng Panginoon, sige, pabayaan na lang yan. Masira na masira ang buhay. Pwede namang si Lord gumawa ng panibagong pangako sa ibang tao, pero bakit ganun po ang kanyang pangako o ang kanyang pag-iingat kay Abraham? Kasi tapat ang Diyos sa kanyang pangako. God protects Abimelech from unintentional sin. But more importantly, He protects Sarah to ensure that the birth of Isaac, the child of promise, remains uncontaminated. So, yun yung isa sa preserve talaga ng Panginoon. Ang laki pong dilubyo yun, no? Kapag chaos yun. Paano ngayon matutupad yung pangako ng Panginoon kapag nakontamina yun? Pag merong pumasok na ibang binhi doon po sa matres ni Sarah, ay di masasabing hindi galing kay Abraham, no? At hindi yun himala pagka ganon. So God's preservation of Sarah's purity, was essential for the arrival of Isaac. At ito po yung nagpo-points directly toward our Lord Jesus Christ. God intervened to protect the lineage of the Messiah. At dahil po dito, God guarded the physical cradle of Christ, no? Yung kapanganakan ng Panginoon. He sovereignly guards also our salvation through Jesus Christ today. So kung paano po iningatan ng Diyos ang lineage ng Messiah, iningatan niya para matupad yung kanyang pangako kay Abraham. At doon po sa propesiya na darating na tagapagligtas, mga kapatid, ganyan din po ang pag-iingat ng Diyos sa ating kaligtasan. The Lord saved us. The Lord gave us new life. When we received Christ, we became a member of God's family. Kung meron man tayong mga desisyon na hindi tama ngayon, patuloy tayong iingatan ng Panginoon. He sovereignly guards our salvation through Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ganyan ka-concern si Lord sa'yo, sa akin at sa atin. Nandoon yung kanyang pag-iingat. Hallelujah. So, the grace of God intervene. No? This is the sovereign intervention of God's grace.
Ayaw niya na tayo po'y malis o makontamina o mawala yung kaligtasan sa atin. Kaya, you are secured, my friend. Now, isa pa dito is, tinan nyo yung restoration na ginawa ni Lord kay Abraham at kay Sarah. Ni-rebuke, na-rebuke si dito sa verse 8 hanggang 16. Pagbabasahin natin, na-rebuke si Abraham. Ni-rebuke siya ni Abimelech, no? So kahit na si Abraham ang nagkamali, pinagpala pa rin siya ng Diyos sa harap ni Abimelech. Parang unfair, no? Could you imagine? Ganun ba ang Diyos? Yung mali, kinakampihan niya? Of course not. Hindi niya kinampihan si Abraham dahil mali yung ginawa niya, kundi dahil sa pangako niya. Ganun kasi katapat ang Diyos eh. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At alam niyo ba na sa harapan pa ni Abimelech at ginamit din si Abraham upang manalangin para sa kaharian ni Abimelech. Kasi nagalit ng Diyos sa kay Abimelech. Burin mo nagalit ang Diyos at lahat ng mga babae tuloy doon naging baog. Hindi magkaanak. Kaya ito ngayon, ipinag-pray, humingi ng prayer itong si Abimelech kay Abraham. At binigyan pa niya ng mga maraming regalo. Ipinapakita rito mga kapatid, na ang biyaya ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating perpektong gawa. Nagkamali na nga si Abraham, mali na nga itong ginagawa niya. Siya na yung pinagpala. O eto pa ngayon. Humihingi pa ngayon ng prayer itong si Abimelech. Oh, it's all because of God's grace. Kaya nagpapakita po dito mga kapatid na you can pray. Even though you have seen in yourself that you have shortcomings, don't disqualify yourself. Kasi po, ang magpapala sa mga tao, hindi yung perpekto mong gawa. Hindi yung gawa mo, kundi ang Diyos na sumasayo, na hindi kanya iniiwan. Okay? Again, ang biyaya ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating perpektong gawa, kundi sa kanyang layunin na linisin at gamitin ang mga broken vessels na katulad po ni Abraham. This is a revelation of grace qualifies the disqualified. It is the grace of God that qualifies us, my friend. You know, instead of disqualifying or abandoning Abraham, God commands Abimelech to seek Abraham's intercession, because Abraham is still his chosen prophet. Hindi po kasi iwini-withdraw ng Diyos ang kanyang tawag kapag nagkamali ang kanyang mga lingkod. Katulad ni Abraham. Propeta pa rin siya. He is my prophet, sabi ni Lord kay Abimelech. Kaya humingi ka ng panalangin sa kanya. O di ba? Proud pa rin si Lord kay Abraham sa kabila ng kanyang pagkakamali. Oh, glory to God. At pinagpala si Abraham. O hindi ko sinasabing gawain nyo yung ginagawa ni Abraham. Ang gusto kong ipakita dito ay ang kabutihan ng Diyos, pagpapala ng Diyos sa kanyang tinawag, sa kanyang pinangakuan na si Abraham, sa kabila ng kanyang pagkakamali. Dito natin makikita ang lavish. It is a lavish grace of God. God does not treat us as our sins deserve. Hindi po nagre-react ang Diyos at nagre-response ang Diyos sa ating pong pagkakamali. Abraham received wealth, protection, and restored his status not because he was good, but because God's covenant is
unconditional. Mga kapatid, the, 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 the covenant of God is unconditional. Pag sinabi niya, hindi ibig sabihin na kung, sa tao ganun, no? Kapag may pangako siya sa atin, kapag tao, may kondisyon palagi. Oh, pag-aaralin kita hanggang makatapos ka, ibibigay ko yung ganitong allowance kung, ayan, merong kondisyon ng tao. Kung, lagi pong may kondisyon kapag nangako. Pero ang Diyos, kapag ka nagbigay ng pagpapala, pangako, a words of blessing and favor, there's no condition. Ito po yung dati na dapat natin makita. Ipinapangako ng Diyos sa kanyang sarili. Again, it is, the covenant of God is unconditional. Basahin natin itong Psalms 103 verse 10. Ang ganda ng pagkasabi rito. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Oh, I love it. Alam niyo, binasa ko itong Psalms 103 verse, starting verse 8, hanggang pababa. Oh, glory to God. Hallelujah. Pero ito po yung kinuha ko. Verse 10. God does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. At dyan po ang naranasan ni Abraham. At marami rin sa atin ganyan ang nararanasan. Kasi kung dinidil tayo ni Lord sa ating pagkakamali, ang dami nang naparusahan. Makawala na tayo. Kaya sabi nga ni Pablo in Romans chapter 5 verse 20, where sin abounds, grace abound much more. Grace abounded all the more. Hindi ibig sabihin na okay magkasala, kundi para i-restore ka ng Diyos. The reason of grace coming in is for restoration, mga kapatid. At praise the Lord, there is an intercessor. No? Tinunan natin itong prayer ngayon ni Abraham. Di ba sabi ni Lord, ipag-pray mo. Ikaw, Abimelech, humingi ka ng prayer kay Abraham. Kasi pinarusahan ng Diyos eh. Alam mo yan, mong binabasa ko, grabe talaga. Minsan parang unfair si Lord. Pinarusahan si Abimelech. Sabi niya, wala akong kasalanan. Oo, alam ko wala akong kasalanan, sabi ni Lord. Pero naparusahan pa rin. Alam niyo pong anong gustong ipakita ng Diyos dito? Para ipakita na kahit ikaw ay nagkamali, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, anak ng Diyos, you can still pray for those people. Hindi inaalis ng Diyos yung paging intercessory prayer mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka napapakinggan ng Panginoon. Kapatid, this will encourage you to pray more and keep praying. Abraham prays for Abimelech and his household, and God heals the close womb of the Philistine woman. Ang ironically dito, mga kapatid, ay ginamit ng Diyos si Abraham to grant fertility to an outside nation sa mga taong ito, no? Magkaroon sila ng mga anak, and yet, yung sarili niyang bahay, sarili niyang asawa, nananatiling baog. Wala pa silang anak by this time. So, friend, you can be used by God to pray for blessing to others even though there's no manifestation of blessing yet in your family, in your life. Why? You are a child of God. There is life in you, there's power, there's anointing in the inside of you, so you can pray for them. Hallelujah. Bakit? Because God works through broken vessels. Gumagamit ang Diyos at kumikilos ang Diyos sa mga broken vessels. Sa mga may pagkukulang pagkakamali. Your past failures do not cancel your calling or permanently sideline you from being used by God to bless others. Ibig sabihin, nagkamali ka, nagkaroon ka ng pagkukulang katulad ni Abraham, hindi ka na pwedeng gamitin ng Panginoon. Or isideline ka na ng Diyos. Mga kapatid,
makita natin dito yung biyaya ng Diyos sa buhay ni Abraham. And so be it also to you. Gamitin ka ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, embrace natin ang biyaya. Embrace grace and fear not. Pakisulat nga po ninyo yan. No? Isulat niyo pangalan niyo. Pangalan ng mga taong puno ng takot na kilala niyo. Walter, embrace grace, fear not. Huwag hayaang itulak ka ng takot sa kompromiso, my friend. At pagsisinungaling. Alam niyo kasi kapag natatakot na tayo, kapag dumating na yung takot sa atin, dito na. Ayan, domino effect na yan. Makagawa ka na ng sarili mong lakad, ano? Gagawa ka ng sarili mong paraan, makakalimutan mo na yung pangako ng Diyos. Ganyan po ang nangyari kay Abraham. Kaya huwag hayaang itulak ka ng takot sa kompromiso at pagsisinungaling. Kung ikaw inadapa o nakagawa ng kasalanan, huwag lumayo sa Diyos dahil sa hiya. Nahiya na ako eh. Hindi na ako pupunta sa church, nahiya na ako. Hindi na ako mangangaral, nahiya na ako. Ang daming sinasabi ng tao laban sa akin. Ayaw ko na magpakita sa sino man. Magbukbok na lang ako. No. Ang kwento ni Abraham ay nagpapaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay mas malakas kaysa ating mga pagkakamali. Lumapit sa Kanya ng may pagkilala sa Kanyang kabutihan at aminin natin, mali yung nagawa natin. Kung mali yung nagawa mo, just recognize before the Lord. No? Bumalik sa biyaya ng Diyos dahil hindi niya tinatapos ang kanyang plano sa iyong buhay dahil lang sa iyong kabiguan. Hindi sabihin ni Lord, tapos ka na, nagkamali ka, hindi ka naging tapat. Kapatid, again, 2 Timothy 2:13, even though we are faithless, God remains faithful. Ang pagiging Kristiyano ay nangangailangan ng patuloy na pagdidepende sa biyaya ng Diyos dahil madali tayong matangay ng takot. Kaya kailangan sa bawat araw, nakadepende tayo sa biyaya ng Diyos. Kapatid, again, rest in God's unconditional covenant. Sabihin nga natin ito, rest in God's unconditional covenant. When you fail, actually, every time we fail, the enemy comes to whisper that God has abandoned us. At yan din ang pwedeng marinig natin. At minsan, parang pwedeng naririnig nyo rin yan sa mga pastor, sa mga preacher. Iniwan na kayo ng Diyos dahil sa kanyang pagkakamali mo. Friend, ang Genesis chapter 20 proves that your security rests entirely on God's faithfulness, not your flawless performance. So repent quickly and lean entirely into the finished work of Jesus Christ. Pag sinabi na mong repent, change of mind. Change your thinking. Don't condemn yourself. Don't look at yourself unworthy at parang galit ang Diyos sa iyo. Repent from that. Change your thinking on that. Ginamit pa rin ng Diyos si Abraham upang ipanalangin sa Abimelech sa kabila ng kanyang pagkukulang. Tinatawag tayo ng Diyos na magpakita ng biyaya at patawad sa mga taong nagkakamali rin sa atin. Dahil tayo mismo ay patuloy na tumatanggap at walang hanggang biyaya mula sa Kanya. So look for ways to serve and intercede for others even when you are navigating your own personal season of waiting or brokenness. Mga kapatid, ang Genesis chapter 20 ay hindi pagpupuri sa karakter ni Abraham, kundi pagpaparangal sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos na nag-iingat sa pamilya ni Abraham upang dumating ang tagapagligtas ay ang landas ding nag-iingat sa iyo ngayon, kapatid. Kaya, again, rest in the truth that your salvation and your future is safe in the hands of a faithful God. Pakisulat nga po ninyo ito.
My salvation and my future is safe in the hands of a faithful God. Come on, write it down. My salvation, my future is safe in the hands of a faithful God. I fully depend on His grace alone. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. I'm so blessed with this revealing grace of God upon the life of Abraham, and this will surely come to take place into our lives. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa ipinapaunawa mo sa amin na pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay po ng iyong mga lingkod katulad ni Abraham. At siya mo rin pong ginagawa sa amin. Ama, purihin ka, sambahin. Hayaan mo ng bawat nakikinig ay patuloy na mag-umapoy, mapuno ng kagalakan ng kanilang puso na lumapit sa iyong trono ng biyaya. Sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, nandun ang iyong pagpapala sa amin. That's why we worship you and we praise you forever. Every day of our lives. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you everyone for joining Pastor Walter once again for this beautiful Thursday morning. No? At again, if God is touching your heart to be partner with us, if you are convict, if you are blessed, and you want to bless our ministry, you want to join your heart in this ministry by sending any amount of love support, so that is very much appreciated. Nandiyan po ang ating CP number sa ating caption. Yan po ang ating GCash number. Again, any amount is very appreciated. Any wholehearted, action coming from your heart. Yan po ay sa conviction ng Banal na Espiritu sa inyo. Maraming salamat everyone. And again, ang ating pong programa ay sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, 6:30 to 7:30. Pero lumalagpas tayo.